Ito ang inyong sumbong siguradong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Ngayong gabi sa Responde, Mata ng Mamamayan. Pagbayo ng Bagyong Christine sa Bicol Region, pinantayan, malawakang evacuation at rescue operations tutukan. Exclusive, maglola sa San Ildefonso, Bulacan na ang tanging hiling ay gamit pang-eskwela, nirespondehan ng grupo ng mga riders. Hirap rin nga ng buhay namin. Nakilala ng programa ang maglola mula sa bayan ng San Ildefonso sa lalawigan po ng Bulacan. Tanging maglola na lamang ang magkasama sa bahay dahil may sariling pamilya na ang kanyang mga anak. Samantalang ang ama ng bata nasa Maynila at nagtatrabaho bilang massage therapist. At dahil po sa hirap ng buhay, hindi niya mabilhan ng gamit pang-eskwela ang kanyang apo. Ang sitwasyon na maglola, agad namang nirespondehan ng isang grupo ng motorcycle riders. Narito, panoorin po ninyo. Isang maglolang ating nakilala mula sa bayan ng San Ildefonso sa lalawigan ng Bulacan. Matapos silang ilapit sa ating programa ng isang concerned citizen dahil sa kanilang hirap na dinaranas. At para alamin ang totoong sitwasyon na maglola, sinadya namin ang kanilang lugar. At dahil hindi pa sementado ang mga daanan at malayo sila sa kabihasnan, ay naging pahirapan bago namin narating ang kanilang bahay. Ayon sa ilang residente na aming nakausap, dati palang quarrying site ang kanilang lugar. Dito sa maliit na tahanan, magkasamang nakatira ang maglola na sina Lola Merlin at Jocelyn. Kwento ni Lola Merlin, bata pa si Jocelyn nang iwan ng kanyang ina. Nanay nila hindi na rin po iniintindi yung dalawang bata Tapos iniwan sa akin. Siguro mga edad ng isa 1 taon at 2 buwan po. Yung isa naman 2 taon. Sabi magtrabaho raw po siya sa sa mga muhan siguro. Tapos hanggang ngayon wala naman pong Wala kayong communication sa kanila? Wala po. Samantalang ang ama naman ni Jocelyn ay isang bulaga at nagtatrabaho sa Maynila. Naanuhan ng compressor. Sabugan po ng ng chemical. Kasi yung mali siguro yung pag-istilasyon ng battery. Tapos yung wire, sumabog yung battery ng compressor. Yung inaanubo sa lupa, itong mga mata niya, natalsikan ng chemical po. Nagmamassage therapy po sa Quiapo. Mangungupahan po sa sa Ricto. Nagano ng maliit na kwarto. Malaki po ba kita niyo? Maliit? Maliit po kung minsan mayroon customer, kung minsan naman dumaan ang bagyo, wala raw po Kung walang customer, wala rin pong kita. Ayan yung kanyang pinabubuhay. Kung minsan makapadala, 500, 700, ayan lang po. Kahirap pa rin. Ay ginaano ko lang po, naparti-parti ko sa pagkain sa pamasahe nila sa jeep. Bagamat may maliit na tindahan noon, nawala na rin ito mula na magkasakit ang kanyang asawa. Yung asawa ko nagkasakit, ay nagpapa-ospital. Tapos yung puhunan ko sa tindahan na lahat,
na bankrupt. Kaya wala na. Sana kung may puhunan. Eh wala po eh. Dalawa lang kami ni Jocelyn. Kasi yung isa niyang kapatid doon nga sa Palapala sa Tiyahin. Doon nag-uupa sila. Siya nagwawalis dito sa paligid namin. Tapos kung minsan nagluluto-luto. May isip na po yun. Mag-11 years old na po sa February 18. Hindi naman kami takot. Mababait naman yung mga kapitbahay namin po. Ayos naman. Umihingi kami. Talagang walang-wala na. Wala naman akong matakbuhan. Nakakahiya naman humingi sa mga kapitbahay. May anak naman. Doon na lang ako sa mga anak ko hingi kung mayroon. At dahil sa hirap ng buhay, napilitan si Lola Merlin na ipagkatiwalang kapatid ni Jocelyn sa isa niyang anak. Ay, matanda na po ako. Minsan masakitin pa po ako. Hirap rin nga ng buhay namin. Kaya nga po, binigay ko rin sa anak kong isa. Hindi ko na kaya buhayin po eh. Nahirapan na po ako. At kahit gusto niyang bilhan ng mga bagong gamit pang-eskwela ang apo, hindi niya magawa, dala na rin ng kahirapan. Minsan binibilhan ko. Minsan binibilhan ng mga tiya niya. Ay binibigyan ng mga pinsan ng mga luma. Kung minsan sinilas lang po. Nagsitsinilas lang po siya. Kasi yung may pinsan niya nga nasa high school na po eh. Yung mga luma, pinaglumaan ng elementary, binigay niya kay Jocelyn. Alam naman niya lahat eh. Yung kahirapan. Kaya wala namang reklamo. Kung minsan may baon, minsan wala. Basta may baon ng kanin at saka ulam, itlog. Itlog yung inaano niya, ulam. Mamasahe po si Jocelyn. May jeep dito pag yung umaga. Upahan po yun. Nag-uupa ng 15 pesos. Maghapon na po yun. Kung dalawa sila, 30. Malapit lang naman po yung school eh. Ngunit sa kabila ng kanilang kalagayan, nagsusumikap umano ang apo na mag-aral. Gustong mag-aral eh. Maskin mabagyo yan, sige pasok. Basta makapasok lang siya. Walang absent yun. Ayaw mag-absent. Sabi ko mag-absent ka na lang kasi umuulan naman. Ayaw talaga mag-absent. Ay gusto niya nga mag-aral daw eh. Kukunin daw teacher. Amin ding nakausap si Jocelyn at tinanong namin siya kung bakit siya pumapasok kahit na bumabagyo. Masaya po dun sa school eh. Ano gusto mong maging paglaki mo? Yung teacher po. Bakit? Tinuturo po sa akin ni teacher. Kung gusto mong gayahin yung ganyan. Sabi ni Lola ay mga luma ginagamit mong gamit. Puro luma. So kamusta naman yung mga madali ba siya nasisira? At nang mapaiyak si Jocelyn at hindi na makasagot pa sa aming panayam, ay hindi na pinilit pa na ipagpatuloy ang interview. Napansin din namin ang likas na pagiging mahiyain ni Jocelyn. Dahil kahit nakikisalamuha sa iba pang mga bata, makikita naman na halos tahimik lamang ito at nagmamasid. Ngayon pa man, isang sorpresa naman na naghihintay kina Lola Merlin at Jocelyn sa paaralang kanyang pinapasukan. Dahil ang grupo ng mga motorcycle riders na Naked Wolves Philippines agad na rumisponde sa mga pangangailangan ni Jocelyn sa kanyang pag-aaral. Dahil bit-bit na nila ang mga sapatos, uniform at bag para sa bata. Ito po yung bigay ng grupo namin, Naked Wolves Philippines. Para sa inyo po, sa anak niyo. Salamat po. Munting tulong po ng Naked Wolves. Maraming salamat po. Nag-abot din sila ng tulong pinansyal sa mga ito. Agad namang sinukat ni Jocelyn ang mga sapatos na ibinigay ng grupo.
Pag-uwi sa bahay, muling sinukat ni Jocelyn ang natanggap niyang uniform at mga sapatos. Tama lang po, no? Pang sinukat. Maraming salamat po at may uniform at saka may sapatos. Ay, mga luma po. Mga dalawa yata palit-palit. Nalaban ko agad, nugusot ko. Itong sampayan ko. Nugusot ka agad, hanger. Pagka umaga, tuyo na rin at ano naman eh. Sida naman eh. Yung palda at saka blouse eh. Nakakatuwang isipin na may mga grupong handang rumisponde sa pangangailangan ng mga batang katulad ni Jocelyn na kapu sa buhay. Dahil ang mga batang tulad niya na nagsusumikap sa kabila ng hirap na pinagdaraanan ay nararapat lamang na respondihan. At sa ating pagbabalik, mas kilalanin pa natin ang Naked Wolves Philippines na isang certified e-responder. There is no stopping the growth of Levix International. Get ready for an exclusive look into the grand launch of this rising health and wellness company as we bring you the highlights from their highly anticipated event. Pangarap po namin, may bago po yung imahe ng MLM business sa Pilipinas. Kaya po, ginawa namin yung company is para makapagpabago po tayo ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Ito po ay isang livelihood. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Papalapit na naman ang weekend. Ibig sabihin, it's again a new episode of Corina Interviews. Chuba Chuchu! Yan ang linyahang tumatak sa certified 90s icon na si Jolina Magdangal. Sa likod ng pagiging icon ay ang inspiring story ng kanyang kabataan. Aba, fishball lang daw araw-araw ang ulam. At ang inaabangan ng lahat ang sagot kung bakit hindi sila nagkatuluyan ng kanyang on-screen partner na si Marvin Agustin. Lahat ng yan sa susunod na Corina Interviews ngayong linggo, 6 p.m. pagkatapos ng comedy series na Goodwill on Net25. Sa Net25. Nasa orientation po sila. Durugin mo silang mabuti. Wala kang palalampasin. Simula na ng training ni G1 at Yondo sa trabaho. Pero umpisa pa lang, bagong empleyado siya. Hindi pwede ang special treatment. Ay, kakaiba ka. Teka, ano ka ba rito? Mamumuliti ka na agad ang sasalubong kay G1. Mahirap talaga kapag hindi kilalang pinanggalingan mong school. Madudurog nga ba ang pride at prinsipyo ni G1? Dahil sa pagpapabibo mo, sumasama ang imahe ng anak ni Mr. President. House of Bluebird. Gabi-gabi, 8 p.m. Dito na, sa Net25. Let's get together. Sa Net25. Sa Net25. Mula sa pamamasyal sa iba't ibang lugar gamit ang kanilang mga motorsiklo, ginawang mas kapaki-pakinabang ng grupong Naked Wolves ang kanilang bawat biyahe. Dahil sa bawat lakad, sinisuguro nila na meron silang mga paaralan at mag-aaral na tinutulungan sa pamamagitan po yan ng pagbibigay ng mga school supplies at iba pa nilang pangangailangan. Kung paano sila nakatutulong, tunghayan po natin. Maaga pa lamang ay nagtipon-tipon na ang mga motorcycle riders na ito sa bayan ng San Ildefonso sa lalawigan ng Bulacan. Pero hindi para mamasyal o mag-rides lamang kung kanilang tawagin dahil ang misyon nila sa araw na ito. Makapagatid ng responde at ngiti sa isang paaralan sa lugar.
Sila ang Naked Wolves Philippines na nagmula pa sa iba't ibang lugar sa Luzon. Nag-start ang Naked Wolves is from the motorcycle, the unit na 200 NS from India. And then the Naked Wolves name is originally from India. So affiliated kami. So international, and then kami naman dito sa Philippines is by region and province. May mga chapter din kami. Nag-start kami dito sa Manila, then Pampanga, by region, Visayas, Mindanao, halos buong Pilipinas na may chapter na. Bukod sa pagra-ride, minsan karamihan talaga charity. Minsan may mga solo ride, yung mga personal naming lakad, scouting na rin yun para sa mga schools. Tapos dun sa LN4 namin, kung may nakita kaming kailangan bigyan ng prosthetic, yun, madalas tatanungin namin yung school, ano yung mga estudyante, ano yung mga kailangan. Target ng grupo na matulungan ang mga eskwelahan na nasa mga liblib at malalayong lugar. Number 1, school kit, and then minsan uniform, sleepers, bags, gano'n. Depende sa may mga ibang motorcycle club na ini-invite. So kung anong mapag-usapan namin, kung anong kailangan ng mga bata, yun nagkakaroon kami ng donation. So iniipon-ipon namin yun, kung anong kailangan ng school. Minsan nagbibigay din kami ng projector, TV, yan, ceiling fan, mga wall fan, gano'n. Depende kung anong hinihingi nila. Nagkakaroon kami ng ambagan doon, bukod sa mga school kit. Gaya nito, yung mga liblib, yung mga sulok na school, yung mga estudyante na talagang hindi maka-afford ng uniform, school kit, gano'n. Yun talaga yung hinahanap namin mga lugar. Sa ngayon, sa school kami nakapokus saka sa LN4, yung sa prosthetic. Pinagsusumikapan rin nilang maibigay ang iba pang pangangailangan ng paaralan sa abot ng kanilang makakaya. Last year, laptop yata at projector. And then, wall fan, parang gano'n. Pampanga yata 3 beses na. Nangingi kami sa grupo. Donation. Kung magkano lang ibigay ng member. Wala namang amount na hiningi. Nung before pandemic, nakaka-4 kami a year. Ngayon, bumabalik na ulit. Ngayong taon, nakaka-3 na kami. Kasi yung supplies minsan na binibigay sa amin ng nag-sponsor sa amin, yung sponsor. Pag marami, pag 600 na school kits, hinahati namin sa 4 na schools. And then, kung meron din yung chapter namin sa province, may request sila, pinapadala namin. Sa namin, sa National Vice President namin. Doon siya nag-work. Kaya every year, lagi kaming may stock ng school kits. Isa ang Sitio Biga Elementary School sa mga napiling beneficiary ng grupo sa araw na ito. Bulacan chapter, sila nag-scout nito. Parang 2016 or 17, nakapunta na kami dito. Hindi pa ganito ka-ayos. Konti pa lang yung rooms. So, pangalawang balik na namin. Yung sa area kasi nila medyo malayo na sa malayo na sa kabayanan. Kumbaga hindi na ganoon kaano yung mga bata sa pagdating sa mga school supply. So mas kailangan nila. Saka medyo mahirap ang buhay dito sa mga ganitong lugar na. Mga looban na kasi. Pagdating sa paaralan ay sinalubong agad sila ng mga estudyante na masayang nag-aabang sa kanila. Handa na ba kayo? Okay. Hep, hep. Hooray. Isang mabuhayang araw po sa ating lahat. Tunay na po na napakapalad ng Sitio Biga Elementary School sapagkat ang buhayang handog ng Charity Riders ay tunay na mahalaga at kapakita-kinabang. Kabilang na po kayo sa aming mga stakeholders or partnership. Sana po ay patuloy ang inyong pagsuporta sa amin. Nagpalaro rin ang Naked Wolves, maging ang ibang motorcycle riding groups na sumama sa outreach program.
banana, saging. Banana, saging, grapes, pipas. Grapes, pipas. Sino hindi nakasunod? Silang dalawa daw ay... Ilang sandali pa lamang, isa-isa na ang ibinigay ng iba't ibang grupo ang kanilang responde sa Sitio Biga Elementary School. Una nilang ibinigay ang school bell na matagal na nilang pinapangarap. Ilang ventilador rin ang kanilang natanggap na mga tutulong upang hindi mainitan ng mga estudyante habang sila'y nag-aaral. At sinimula na ang pinakaantay ng mga bata, ang pamamahagi ng mga school supplies. Kaya't masayang-masaya ang pamunuan ng paaralan dahil sa mga responding kanilang natanggap. Kami po ay sobrang nasurpresa sapagkat di po namin alam na kami ay isa sa mapipili ninyo yung aming paaralan na bigyan ninyo ng mga gift na ganito ng mga charity riders. Hindi po namin masabi kung anong nararamdaman namin sa tuwa. Napakabuti ng ginawa ninyo para sa amin at para sa aming paaralan, para sa aming mga batang mag-aaral. At sa totoo lang po, ngayon lang po nila na-experience na magkaroon ng ganitong karaming mga bisita na nanggaling mula sa iba't ibang lugar. Maraming salamat po sa pinagkaloob ninyo sa aming paaralan at sa aming mga mag-aaral. Talaga pong ang ibinigay ninyong tulong ay hindi matutumbasan ng halaga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thankful, grateful, blessed. Teachers are the best. Maging ang mga riders ay tila nahanap ang kanilang saya sa ginagawa nilang pagresponde sa mga mag-aaral sa kanilang mga charity events. Nung una, rides lang kami. Enjoy lang lahat, puro gala. Tapos ngayon, nagkaroon na kami ng mga charity events ganito. Parang fulfilling lalo. Kasi gumastos ka ng gas, nakagala ka, nakatulog ka na rin kahit pa paano. Kasi yung sa ano namin, sa pagmumulo, yun din yung ano namin, yung aim namin bukod sa samahan, na makatulong din sa community. Nag-start ako sa Naked Wolf since 2015. Active pa din ako, lalo sa mga ganitong mga charity. Pero sa mga rides, wala na, hindi na masyado. Mas priority ko kasi yung mga ganitong about lalo na sa mga estudyante. Yung mga nagbibigay ng mga gamit sa mga bata. Mas focus ako sa ganito kaysa sa rides kasi mas masarap sa pakiramdam. Yung nakakatulong ka sa mga batang mag-aaral. Overwhelming kasi pagka yung ganitong nakakatulong ka, hindi basta rider ka lang eh. 'Di ba? Meron kang goal na basta hindi yung nagmumotor ka lang. Ito kahit papaano nakakatulong ka sa mga bata na mag-aaral. Kahit sa simpleng bagay lang, masaya na sila. Yung ngiti nila hindi mo matutumbasan eh. Di ba? Gawing makabuluhan ang bawat paglalakbay. Itong naging pangunahing misyon ng grupong Naked Wolves Philippines. Dahil sa bawat pagresponde na kanilang ginagawa, ilang buhay ng mga mag-aaral ang kanilang nababago at nabibigyan ng inspirasyon. Kaya't nararapat lamang na natin silang kilalanin at pasalamatan. Kami ang Naked Wolves Philippines, certified e-responder.